Pagdating sa pagbibigay ng impormasyon, kapwa hindi nagpapahuli ang print media at mga blog sites. Pero dahil high-tech na ang panahon, mas madali para sa ilan na makakuha ng impormasyon sa mga blog sites sa internet. Dahilan nga ba ito para bumagsak ang mga pahayagang nakasanayan na nating tangkilikin mula pa noon? Print media versus blog sites, trending na. Ang blogger na si Rod Magaro ang nagpapatakbo ng rodmagaro.com, isang entertainment at lifestyle blog site. Nagsimula sa libangan ng blog site. We believe vloggers na this is the new media, we are the new media, and malaking impact namin sa needs ng mga tao ngayon. Aminado ang kolumnista at journalism professor na si Nestor Cuartero. Napatok nga ang mga blog site, pero hindi pa rin daw nito matatabunan ang print media. Merong trend abroad na ang ibang newspapers nagda-downsize, nagsasara, hindi ito magiging standard. I think mag-evolve ang print medium. And coming from the print media, wala naman akong objection sa vloggers. Malaki rin umano ang pinagkaiba ng blog site sa print media kung disiplina sa pagsusulat ang pag-uusapan. Ang problema kasi, because it is such a free medium, wala siyang censorship, wala siyang editing, anybody can post anything. Too much freedom is also affecting the credibility of the blogger. Kami, we are practicing self-censorship, responsible blogging. Pero para kay communications professor at public relations practitioner, Bong Osorio, kapwa hindi mawawala ng readers ang bloggers at print writers. Eventually, I see a lot of our mature media writers migrating to being bloggers themselves. If you're writing a column for Philippine Star na merong tawag dito, online version, the online version becomes a blog. Naniniwala rin si Osorio na sa huli, publiko pa rin ang makikinabang sa lumalawak na pagkukunan ng impormasyon, mapa-online man o mapa-print media.